Magandang umaga. Alamin naman natin ang naging kalagayan ng wikang pambansa sa panahon ng pagsasarili hanggang sa kasalukuyan. Tara, makinig, manood at matuto sa kasaysayan ng ating wikang pambansa. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang kasaysayan ng wikang pambansa. Ating lingunin ang nakaraan at alamin ang kasaysayan sapagkat ito ang susi upang mas mapalalim ang ating pag-uunawa sa wikang pambansang ating pagkakakilanlan. Batid na natin ang kahalagahan ng wika kung saan ito ay instrumento ng pagkakaunawaan. Ngunit saan nga ba nagmula ang wika? Ang ating wika ay nagdaan sa maraming yugto, mula sa panahon ng mga katutubo hanggang sa panahon ng pagsasarili hanggang sa kasalukuyan. Dito sa bidyong ito, ating bigyan pansin ang kasaysayan ng paglago ng wikang pambansa sa panahon ng pagsasarili hanggang sa kasalukuyan. Ito ang panahon ng liberasyon hanggang sa tayo ay magsarili simula noong ika-4 na Hulyo taong 1946. Ito ang panahon ng pagbangon sa mga nasalanta sa digmaan kung saan sumentro sa mga gawaing pang-ekonomiya ang mga Pilipino. Ito ang naging sanhi ng pagkabantulot sa pagsulong, pag-unlad at paggamit ng wikang pambansa. Sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 570, pinagtibay na ang wikang opisyal ng bansa ay Tagalog at Ingles. Noong Agosto 13, 1959, pinalitan ang tawag sa wikang pambansa. Mula Tagalog, ito ay naging Pilipino sa bisa ng Kautusang Pangkagawaran bilang ikapito na ipinalabas ni Jose B. Romero, ang dating kalihim ng edukasyon. Nilagdaan at pinag-utos naman ni Kalihim Alejandro Roses na simulan sa taong aralan 1963 hanggang 1964 na ang mga sertipiko at diploma sa pagtatapos ay ipalimbag na sa wikang Pilipino. At noong 1963, batay sa kautusang tagapagpaganap bilang 60 ng 1963 na nilagdaan ni Pangulong Diosdado Macapagal, ipinag-utos na awitin ang pambansang awit sa titik nitong Pilipino. Nang umupo naman si Ferdinand E. Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 96S 1967, kanyang ipinag-utos na ang lahat ng edipisyo, gusali at tanggapan ay pangalanan sa Pilipino. Nilagdaan din ni kalihim tagapagpaganap Rafael Salas ang Memorandum Circular bilang 172 ng 1968 na nag-uutos na ang mga ulong liham ng mga tanggapan ng pamahalaan ay isulat sa Pilipino, kalakip ang kaukulang teksto sa Ingles, pati ang formularyo sa panunumpa sa tungkulin ng mga pinuno at kawani ng pamahalaan ay sa Pilipino gagawin. Ang Memorandum Circular bilang 199 ng taong 1968 ay nagtatagubilin sa lahat ng kawani ng pamahalaang dumalo sa mga seminar sa Pilipinong pangungunahan ng surian ng wikang pambansa sa iba't ibang purok lingwistika ng kapuluan. Nilagdaan naman ni Pangulong Marcos noong 1969 ang kautusang tagapagpaganap bilang 187 na nag-uutos sa lahat ng kagawaran, kawanihan, tanggapan at iba pang sangay ng pamahalaang gamitin ang wikang Pilipino hanggat maaari sa linggo ng wikang pambansa at pagkaraan na may sa lahat ng opisyal na komunikasyon at transaksyon. Noong Hunyo 19, 1974, sa pamumuno ni Kalihim Juan L. Manuel, ang Kagawaran ng Edukasyon at Kultura ay nagpalabas ng Kautosang Pangkagawaran bilang 25 ng 1974 na naglalahad ng mga panuntunan sa pagpapatupad ng patakarang edukasyong bilinggual. At nang umupo si Corazon Aquino bilang unang babaeng Pangulo ng Pilipinas, ay bumuo ng bagong batas ang Constitutional Commission. Sinasabing sa kanyang termino ay isinulong ang paggamit ng wikang Filipino.
Sa Saligang Batas 1987, nilinaw ang kailangang gawin upang maitaguyod ang wikang Filipino. Isinasaad sa Seksyon 6 ng Artikulo 14 na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Talang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistema ng pang-edukasyon. Sa Section 7 naman, ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo. Ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang ibang itinadhana ang batas, Ingles. Ang mga wikang panrehiyon ay pantulong na mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbi na pantulong na mga wikang panturo roon. Dapat itaguyod ng kusa at opisyonal ang Kastila at Arabic. Habang sa Section 8 naman ay inilalahad na ang konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrehiyon, Arabic at Kastila. At sa Section 9, isinasaad na dapat magtatag ng Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang mga rehiyon at mga disiplinang magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Filipino at iba pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili. Tinupad ito ng Pangulong Corazon C. Aquino sa pamamagitan ng Executive Order No. 335 na itinuloy ng ibang administrasyon ngunit hindi pinansin ng Kongreso. Ang Executive No. 335 ay nag-aatas sa lahat ng mga kagawaran, kawanihan, opisina, ahensya at instrumentality ng pamahalaang magsagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning magamit ang Filipino sa opisyal na mga transaksyon, komunikasyon at korespondensya. At nang umupo si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ay naglabas siya ng Executive Order bilang 210 noong Mayo 2003 na nag-aatas ng pagbabalik sa isang monolingual na wikang panturo ang Ingles sa halip sa Filipino. Sa kasalukuyan, masasabing marami pa ring sagabal sa pagsulong ng wikang Filipino, ngunit kung ang pagbabatayan ay ang paglaganap at paggamit ng wikang Filipino, masasabi nating mabilis nga ang pagsulong nito. Ilan sa mga dahilan ay ang epektibong pagtuturo ng wikang Filipino sa mga paaralan, patuloy at dumaraming paglabas ng mga babasahing nakasulat sa wikang Filipino, lalo na ang comics, patuloy na pambansang pagtangkilik sa mga telenovela at pelikulang Pilipino, at ang paggamit ng Filipino sa radyo at telebisyon. Noong 5 ng Agosto taong 2013 sa pamamagitan ng kapasyahan bilang 13 to 29 ay nagkasundo ang kalupunan ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa sumusunod na definisyon ng Filipino. Ang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon sa pabigkas at sa pasulat na paraan ng mga pangkating katutubo sa buong kapuluan. Sapagkat isang wikang buhay, mabilis itong pinauunlad ng araw-araw at iba't ibang uri ng paggamit sa iba't ibang puok at sitwasyon at nilinang sa iba't ibang antas ng saliksik at talakayang akademiko, ngunit sa paraang maugnayin at mapagtampok sa mga lahok na nagtataglay ng mga malikhaing katangian at kailangang karunungan mula sa mga katutubong wika ng bansa. Katulad ng sinabi ng Komisyon sa Wikang Filipino, napakarami pang dapat gawin upang sumulong at magtagumpay ang wikang Filipino. Patuloy itong yayaman sa pamamagitan ng araw-araw na paggamit ng mga mamamayan. Kung sa gayon, ay sama-sama nating abutin ang wagas na hangarin maging wika ng karunungan ang wikang pambansa.
Manood kayo sa ating aralin ngayon. Hanggang sa susunod na talakayan para sa mas malawak na kaalaman. Huwag kalimutang pindutin ang bell button, mag-like, share, mag-comment na para updated ka sa mga bagong online lectures. At para sa katanungan, i-comment na ano ang natutunan sa paksang ito. Ito lang sa online lektura.